Hello everyone and welcome sa bagong video. And for today, ang pag-uusapan natin ay utang, no? Particularly mga iba't ibang klase ng utang. Meron daw Marion mga not all debts are the same. Some debts are good and some debts are bad. So may mga good debt and bad debt. Yan. Ano bang difference nila, Marion, ng mga good debt and bad debt? Ayan, good debt and bad debt. Sa good debt, pwede nating tingnan yung perspective ng good debt pagdating sa mga companies. Sa mga companies, kailangan nilang mangutang to fund business expansion. Diba? Sa government, ayan, yung government natin nangungutang din sa mga international financial institutions, diba? To fund World Bank, ganyan. Oo, ADB, diba? To fund yung mga projects na magbe-benefit yung kanyang mga constituents, diba? Parang business loan, no, sa mga bangko, no? Yan. So, bakit siya naging good debt? Naging good debt siya kasi it funds yung productivity, di ba? If you want to be more productive, you want to help more people, di ba? But you lack funds, then you have to borrow, di ba? You want to make more money. Yes. Pero kasi mga companies yan, on a consumer level or a personal level, ano yung good debt? Oo, sa mga individuals naman o consumers, pwede natin mag-take ng loan kapag kunwari may necessity na kailangan tayong tugunan. Ayan. So, halimbawa, yung refrigerator natin, nasira siya, biglaan, di ba? Oo. Tapos, Ako, yung mga appliances, minsan talaga biglaan na nasisira Oo, essential yun, di ba? Alangan Ang naman, ref, alangan naman o-order ka lagi ng food mo, di ba? mabubulok yung mga binili mong karne. Oo. Di ka naman pwede mag-take out o magpa-deliver everyday. Magastos din yun. Magastos yun, unhealthy pa. Oo. So, kailangan natin paayos yung ref. At dahil dyan, kung wala tayong cash, kailangan natin mag-take out ng loan. Diba? And because it funds a necessity, for me, I would consider it a good debt. Pag ang pera na hiniram ay ginamit sa isang importanteng bagay, isang necessity, then we can consider that as good debt. So, pag bad debt, ang ibig sabihin naman ay... Pag bad debt naman, ito yung nag-take out tayo ng loan, pero hindi naman productive. O walang masyadong justification, o baka want lang ito. Pag-want lang. Oo, want lang, no? Ang isang halimbawa ko dyan, kapag mangungutang, para kunwari pampaganda ng kanyang sasakyan o yung tinatawag na car accessories, di ba? Pampapogi lang ng kotse. Oo, pampapogi lang. Your car will still drive the same way, di ba? Pero yung accessory, pampagwapo lang, di ba? So, it's a want, pero you may forgo this purchase, di ba? Nung car accessories. Yeah. Sa tingin ko, hindi masama na, mag-decorate ng kotse or bumili itong mga to. Ang sinasabi lang natin ay wag na tayong umutang, no? Mag-ipon na lang para bili nitong mga car accessories ito or yung mga wants natin, sana iniipon na lang natin para ma-afford natin sila. Hindi yung maglo-loan ka, uutang ka talaga para lang sa mga wants, no? Kaya kasi ako ang nakikita ko ditong very important point is yung mga loan products o yung access natin sa mga loans, sana nire-reserve natin siya for very important expenses, mga urgent, mga essential expenses. Kasi for example, kung nag-apply na ako ng personal loan tapos yung loan ay travel ko lang, alam mo yun, for a luxury, what if magkaroon ako na bigla ng emergency? At kailangan kong mag-loan, hindi na ako makaka-loan ulit kasi binabayaran ko pa for something na hindi naman non-essential, di ba? So, mas maganda na naka-reserve siya for our essential expenses, no? So, marami talagang iba't ibang klaseng reason for applying for a loan. Some are good debts and some are bad debts, no? So, kunwari, ititest natin yung mga nanonood sa atin. For example, maglo-loan ka kasi nagkaroon ng bagyo tapos nasira yung bubong ng bahay na nabagsakan ng puno, no? So, maglo-loan ka para ipagawa yon. So, is that good debt or bad debt?
It is a good debt. Kasi, syempre yung bahay natin, doon tayo nakatira. At kung nababasa naman, arawan ka, nakita mo na yung araw mula sa higaan mo, 'di ba? Kailangan ipaayos natin. What if tulo lang, tas okay na lalagyan muna ng timba? Ayan. Pwede na yung timba. Pwede, pero yun na nga, dahil binagyo at major damage dun sa bahay at kulang sa funds, 'di ba? It's a good debt. Diba? Dahil kailangan mong paayos yung bahay. So, it's a necessity. It's for the security, di ba? And I would say health ng family kasi kung magkasakit dahil tumutulo yung bahay. Madulas pala. Madulas pa. Tama. So that can be considered as good debt. No? So syempre medyo madali lang yung first natin test. Ito, kunwari debut ng anak mo tapos gusto mo ng magandang celebration kasi debut, maglo-loan ka, magpo-personal loan ka. Is that good debt or bad debt, Marion? Meron bang none of the above? So, para sa akin, kung nandito yung good debt, nandito yung bad debt, baka I will go in the middle. Nasa gitna. Okay. Oo. Debut ng anak ko, syempre, special yun. Diba? Ang gagawin ko dyan, instead of applying for a loan, let's say 300,000, I would apply for a 50,000 loan. It's not that big, pero I think I would be happy setting aside 50,000 pesos for the debut of my daughter. Diba? Yung kaya kong bayaran. And at the same time, sinelebrate pa rin naman namin yung debut ng aking anak. Diba? So, it's a special occasion and I would say na essential. It's for your daughter, it's for the family, di ba? But there's a point na medyo excessive. So pag lumagpas ka doon sa beyond, doon sa kaya mong bayaran, it becomes bad debt, no? But borrowing money for a very important occasion or an essential celebration is good debt. And gusto ko yung ginawa mo, no, parang spectrum, no, nasa gitna. Which is siguro a good reminder sa mga nanonood sa atin na hindi naman parati pwedeng ilagay sa good or bad, no? May mga iba't ibang degrees yan and personal finance is personal, yun lagi natin sinasabi dahil kailangan natin i-assess yung situation kung ano ba ito sa akin, anong meaning nito sa akin. And when it comes to personal finance is personal, siguro yung last na question ko, no? Pagbili ng smartphone or cellphone, lalo na yung pinaka latest na model, no? Yung latest model na smartphone. Bagong labas. Yung bagong labas, no? Is that good debt or bad debt? Pag ganun, titingnan ko ang sarili ko sa salamin. Nakausapin ang sarili ko sa salamin, 'di ba? Marion, para saan ba itong smartphone na to? Ayan. Kung ang sagot ko doon ay para pamporma, para may maipagmalaki ako sa aking mga kaibigan, I think it's bad debt. Diba? Kasi yung phone ko ngayon, I can call, I can text, I can stream, diba? Okay naman eh. Pero kailangan ko ng pamporma, parang hindi naman yata bad debt yun. Oo. Ngayon, pwede akong mag-upgrade to the latest model ng smartphone kapag kailangan ko na maganda yung camera. Kasi gusto ko magkaroon ng online content creator. Gusto ko maging online content creator next year. 'Di ba? Pwedeng ganon. Magagamit ko siya for magiging essential gadget siya for you. Yes. Oo, kung sa bagay. Ako, in my case, yung cellphone ko, I can still text, I can still call, pero kasi yung battery niya, half day na lang, robot na. Kasi 6 years na rin. So, it's still working, pero I think it's time for me to upgrade. Siyempre, kung mag-upgrade ako, maganda na yung yung latest na model para at least mahaba-haba pa rin yung kanyang usable life. So, since yung cellphone, it's an essential item for me, ginagamit ko siya for work, then good debt yon, no? Hindi siya pang forma lang. But bonus ko na yon na pwede kong iyabang na I have the latest cellphone. But the
main reason kung bakit ko siya binili, bakit ako nag-apply ng loan is because it's for a need, a necessity on my part, no? Ayan. So, tingnan natin, no, yung pagdating sa mga gadgets, no, kung saan ba natin siya gagamitin. Kaya nga personal finance is personal. So, let us always be aware ano yung personal natin reason why we are applying for a loan para ma-define natin properly kung good debt or bad debt ba siya. And alam mo ba, Marion, merong third type of debt. Aba, meron pang isa. Oo, kasi kung may good and bad, meron pang ugly debt, no? So, ano yung ugly debt? Yung ugly debt ay yung mga loan or yung mga utang na nag-apply tayo sa mga loan sharks o sa mga high interest, no? Umutang na nga tayo para sa non-essential item. Doon pa tayo humiram or umutang sa mga loan shark o sa mga informal lenders na kung saan napakataas ng interest rate, no? So, iwasan natin yung magkaroon ng bad debt and of course, ugly debt. Ayan, kaya napakahalaga na makita natin kung good debt, bad debt, or ugly debt na ba ang ating pinapasukan. Sana nagustuhan ninyo ang ating video na ito at sana panoorin nyo pa yung iba pa nating mga ginawang video. Pinaghirapan po natin gawin itong mga videos na to. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Bye-bye. Bye!